Ngayong araw mga katrops ay tara, samahan nyo akong magluto ng aming uulamin. Magluluto nga ako dito ng ginataang tulingan at ayan, nakaredy na nga lahat yung ating mga sangkap. At as usual, dito na naman tayo magluluto sa kahoy. Syempre, sinalang ko na rin yung ating pangmalakasang lutuan. At dahil meron nga ako ditong natirang kikiam kanina, ay niluto ko na nga muna para mamaya may pang merienda. At para sa akin, okay na nga tong ganitong luto, yung may pagka crispy-crispy. Mas masarap kasi talaga kapag ka-toasted. Pagka-prito ko nga ng kikiam mga katrops, ay tinanggal ko nga lang pala muna yung mantika nito. Madami-dami din kasi yung mantika niya mga katrops, kaya naman binawasan ko. Pinagsabay ko na nga rin palang ilagay yung luya at sibuyas mga katrops. Saka lang natin ito gisa-gisahin hanggang sa magisa syempre. At kapag ka okay na nga ito mga katrops, ay lagay na natin yung mga isdang tulingan. Kanina nga pala ay maghihiwan na nga sana ako ng kamatis dahil ang akala ko ay sasabawan nga ito. Mabuti na nga lang at hindi pa nga ako nakapaghiwa ng kamatis kanina, ay dumating na nga yung panggata na binili nila. At ayan, tuwang-tuwa nga ng inyong katrop sa katarantaduhan. At dahil nga malayo-layo yung palengke sa amin, hindi na kami nakabili ng fresh na gata. Kaya naman itong nakasashay na yung binili nila. Kapag ka bumibili nga kami ng nakasashay na panggata mga katrop, sa itong Coco Mama nga yung kinukuha namin. Dahil masarap nga rin nito, parang fresh na fresh yung gata. At ayan, nilagay nga natin lahat to para mas maging masarap. Tignan nyo naman yan, talagang gigil na gigil ang inyong katrop sa pagpipiga. Talagang simot na simot para walang sayang. Sunod ko namang ilalagay mga katrop sa itong pinong paminta at itong patis. At syempre, para nga mas maging masarap ay maglalagay nga tayo dito ng kaunting magic sarap. At ayan, para hindi nga madurog tong isda, ay buhus-buhusan nga lang natin ito ng gata. Maglalagay nga rin pala tayo dito ng suka mga katrops para hindi nga agad mapanis at para mas maging masarap nga. At ang panghuli ko nga ilalagay mga katrops ay itong isang basong tubig. Habang inaantay ko nga na kumulo yung niluluto ko, ay maggagayat nga muna ako dito ng sibuyas para sa gagawin kong sausawan ng kikiam. Naglagay nga lang ako dito ng asin at suka mga katrops at all goods na nga yan. At ayan, tikman na nga natin tong ginawa nating sausawan kung masarap nga ba. Gagawa nga sana ako dito ng manong sauce dahil gusto ng aking malabs, kaso wala namang harina, naubusan pa nga. Kaya naman itong suka na lang na may sibuyas, all goods naman yan, napakasarap naman yan. Naghahanap nga rin ako ng sili kanina, kaso wala talaga akong mahanap para nga sana mas maging masarap tong sausawan natin. Tignan nyo naman yan, dinalawan na agad ng inyong katrops. Ay nako, napakatakaw talaga. O diba, pati pusa namin kahit tulog kumakain ng kikiam. At ayan, mabalik na nga tayo dito sa niluluto ko mga katrops. Sinalagay ko na nga pala dito yung petchay. Kakakain ko nga sa kikiam kanina, ay muntikan ko na nga makalimutan na may niluluto pala ako. At talaga namang muntikan pang maiga yung sabaw, kaya naman nagdagdag nga ako dito ng isang baso para hindi naman dry. Ayoko kasi ng dry, napakapangit nun. At ayan, luto na nga itong ating ginataang tulingan, kaya naman titikman na ng inyong katrops kung tama na ba yung lasa. Baka mamaya na sobrang na nga sa alat, ay magdagdag tayo ng isang timbang tubig. Isang timba talaga, hindi ba pwedeng isang baso lang? At nung okay na nga yung lasa ng ating ginataang tulingan mga katrops, ay pinasalang nga pala dito sa akin yung napakalaking hito. At ayun, pagkatapos ko nga magluto dito, ay pinakain na namin yung aming mga alagang pusa. Tignan nyo naman yan, napakadami mga katrops. Kasladalag budbudil fight!